Good day everyone. Today I will discuss about classical genetics, specifically yung about sa chromosomal basis of heredity. So yung topic na ito is i-explain natin kung paano nga ba yung traits napapasa sa magulang from to upstream and then through genes and then chromosomes. So dito rin is mapapag-aralan natin about yung cell division and then chromosome structures, and then ano nga ba yung Mendel's law, and paano yung genetics na na-apply sa isang fisheries, and medicine, and agriculture, and sa iba't ibang bagay pa. So sa end ng presentation na to, matatalakay natin o maintindihan natin kung paano nga ba yung genetic information na mamana, and paano nga ba or bakit nga ba yung genetic ay importante pa sa isang biology and then sa bilang isang fisheries. So next slide is the meaning and importance of genetics. So ano nga ba yung genetics? So yung genetic is a study of heredity and variation. So yung the word na genetics is nagmula siya from a Greek word means gen, ibig sabihin nun ay to become. Yung heredity naman is nagre-refer siya sa mga passing ng characteristics from parents to their offspring. So, habang yung variation naman ini-explain dito bakit yung individual ay mayroong same species pero hindi sila pare-parehas. Mayroon silang pagkakaiba. So, yung genetics is mahalaga sa lahat ng bagay. So, sa agriculture naman, siyempre, mga scientists, ini-improve nila yung crops para maging resistant sa pests and mga disease. And then, yung mga livestock is binibreed nila para lumaki ito ng mabilis. And then, magpuproduce ng more meat or milk. So, sa forensics naman, sa mga DNA is ginagamit ito para ma-identify yung mga criminals dahil nga every person is mayroong DNA na unique. And just like yung fingerprints natin, hindi ito pare-parehas. So sa medicines naman, yung genetic engineering is inaalaw nito na yung bacteria is parang magpuproduce siya ng human insulin para sa mga diabetic patients. And then yung gene therapy naman is pinag-aaralan din ito para matreat yung mga diseases gaya na lang ng cancer and cystic fibrosis. So, sa fisheries naman, yung genetics is natutulungan tayo dito na paano mag-produce and magpalaki ng mabilis sa mga isda. Nag-create ng mga monosex populations. And then, dahil nga doon, na-improve natin yung fish breeding and mga other programs na para ma-conserve natin yung mga endangered species. So, yung overall genetics is mayroong mahalagang bagay para ma-improve niya yung human life and then mapoprotektahan din dito yung biodiversity. So next slide is gene and chromosome and morphology. So ano nga ba ito? So yung genes is isa sa mga pinaka-basic units ng heredity na kung saan yung segments ng DNA is natatagpuan siya sa isang chromosomes and then nagko-contain yun ng isang instruction para ma-produce niya yung mga specific traits or other characteristic. So, yung different forms, some of the same gene is tinatawag nilang alleles. So, for example, isang allele is merong determine, halimbawa, black eye color, habang iba naman is madidetermine natin sila sa blue eyes. So, kung ang gene ay mayroong one form, tinatawag itong monomorphic. So, ito yung meron siyang two or more forms. It is called as polymorphic. So, now we have discussed about chromosome morphology. So, ano nga ba ito? So, chromosomes are kinaklasify siya according sa posisyon ng kanilang centromer. So, yung metacentric centromer is meron siyang nakapwesto siya sa isang middle and yung arms niya is equal lang. So, yung submetacentric chromosomes naman is meron siyang isang arm na mahaba rather than dun sa others. So, yung acrocentric chromosomes naman is meron siyang centromer na malapit dun sa one end and then meron siyang leaving one very short arm lang. So, meron ding autosomes na kung saan parehas silang males and females.
So, sa sex chromosome, which is na-determine natin biological, yung sex ng mga organism. So, for example, yung rainbow, meron siyang 56 autosomes and 2 sex chromosomes. So, next slide is ploidy or karyotype. So, yung ploidy refers sa numbers ng chromosomes na nakaset doon sa loob ng isang cell. So, yung haploid cell is nagre-represent siya as N. So, nagko-contain ito ng isang set ng chromosome, and then ito yung tinatawag nilang reproductive cells or gametes, such as sperms and egg cells. So, sa diploid cell naman is nire-represent lang niya yung as 2N, nagko-contain siya ng dalawang complete sets ng chromosomes na yung isa namamana from parent, and yung most body cells niya ay diploid. So, kung parehas nilang makakopy yung gene, yung organism is magiging homozygous, or kung nakopy nila yung different, sa pag-different naman yung nakopy nila, yung hindi parehas, ito ay tatawaging heterozygous. So, some organism is meron silang more than 2 chromosome set, kasi nga ito ay tinatawag na polyploid, so such as triploid and tetraploid fish. So, yung polyploidy ay na-occur siya naturally, or para siya ma-induce para ma-improve yung fish production. So, sa karyotype naman, ito yung organized displays ng isang chromosomes according dun sa kanilang size, number, and shape. So, sa humans, meron tayong chromosomes, 46 chromosomes, habang ang rainbow trout is meron, and mga channel catfish, meron silang 58 chromosomes. Hindi tayo pare-parehas na chromosomes based on the species or organism or sa humans. So, next slide is chromosomal sex determination. So, sa iba't ibang organism, nalalaman natin yung sex using different chromosome system. So, paano nga ba? So, sa mammals is maraming species na babae na merong XX chromosomes, habang sa lalaki naman ay XY chromosome. So, sa ibon naman, yung mga isda, so reverse yung kanilang chromosome. So, sa females ay merong ZW, habang ang males nila ay double Z or ZZ. So, yung other organism naman is gumagamit sila ng other system. So, halimbawa, sa XO system is lalaki. And then, dun sa only one X chromosome naman ay walang Y na chromosome. So, another example dito is yung WXY system, na kung saan yung W chromosome is parang na-override niya yung Y chromosomes during the sex determination. So, yung different system na to is nagpapakita kung paano natin ma-determine yung sex determination varies sa iba't ibang species. Depende sa chromosomes nila. So, next slide is mitosis, cell division. Paano nga ba ito nangyayari? So, mitosis is the process na kung saan nagpuproduce ng 2 genetically or identical daughter cells from one hanggang sa parent cell. So, ito yung responsible sa paglaki ng tissue repair, and nire-replace na yung mga damaged cells. So, also, before yung mitosis naman magsisimula, so yung cell is dadaan muna siya through the cell cycles. So, ano nga ba yung cell cycle niya? So, during G1, dito nangyayari yung cell growth. And during the S phase, yung DNA naman is nare-replicate na. So, during G2 naman, so, yung the cells, parang piniprepare niya na yung mga cells sa division. So, finally, yung M phase is mitosis. So, yung mitosis, meron siyang 4 main stages. Ano nga ba ito? Number 1 is prophase. So, yung chromosome, nagiging visible siya. And then, yung nuclear membrane, nawawala. So, yung metaphase naman, nangyayari, ang chromosomes line up ay pumupunta sa center ng cell. So, sa anaphase naman, yung sister chromatids is humihiwalay na siya, and then nagmumove siya from opposite poles. So, sa telophase, yung dito na nabubuo yung new nuclei, nagpo-form na siya, and then doon na nga, nagsisell divide na siya, parang humihiwalay na. So, yung result nito ay kapag ang 2 identical daughter cells is
merong same chromosomes number as kagaya ng magulang nila or parents say. So, next slide is meiosis or reduction division. So, hindi gaya ng mitosis, ang meiosis is nagpo-produce na nagre-reproduct siya ng cells or gametes. So, sa meiosis naman is nag-i-involve siya ng two-cell division. So, pero yung only one DNA lang nire-replicate niya. So, ang result nun is magkakaroon ng 4 haploid cells. So, sa first division naman, tinatawag ng meiosis 1. So, also known as reduction division dahil nga dito, nire-reduce niya yung chromosomes number by half. And then, sa prophase 1 naman, meron siyang 5 stages, which is left to 10, kung saan ang chromosomes ay magiging visible. Sa zygote naman is kung saan ang homologous chromosomes ay yung pernon is nagsisynapsis. So, yung panchatin naman na kung saan nagko-crossover na sila. So, dito na nag-exchange ng genetic materials and then nag-create na sila ng genetic variation. So, sa diploid naman, kung saan ang homologous chromosomes is dito na sila nagsisimulang mag-separate. So, diakinesis na kung saan yung fibers form nila and then yung nuclear membrane nila is nawawala na or nagdi-disappear. Habang ang metaphase 1, ang homologous chromosomes is doon na sila nagla-line up by pairs. So, sa anaphase 1, ang homologous chromosome is nagsiseparate. So, ang telophase 1 is nagpuproduce siya ng 2 haploid cells. So, next is meiosis 2 and Mendel's law. So, ano nga ba ito? So, ang meiosis 2 ay similar siya sa mitosis, na kung saan yung sister chromatids is nagsiseparate and then nagpo-produce siya ng 4 na genetically na magkakaibang haploid cells. Now, ano nga ba yung connect ng meiosis kay Mendel's law? So, yung Mendel's law is isa siya sa stage ng every individual na kung saan merong 2 alleles ang bawat gene, na kung saan ang mga alleles na to ay humihiwalay during meiosis. So, yung mga gamit, yung gamit is nagre-receive lang siya ng isang allele. So, yung law of independent assortment is nag-state siya ng mga different chromosomes pairs na hiwa-hiwalay siya. So, di sila nakaasa sa iba dahil nga sila ay tinatawag na independent from another, and then nagpo-produce na sila ng many possible gene combination. So, yung law na to is parang nag-assortment siya ng ini-increase niya yung genetic diversity. And then, for example nito is yung catfish with meron silang 29 chromosomes pairs. Kaya nila mag-produce na more than 500 million different types of gametes. So, sa next slide is, so sa slide na to is i-compare natin kung ano nga ba yung formation ng sperm and egg cell. So, sa spermatogenesis, nangyayari lang siya sa males. So, yung spermatogonad ay nade-develop into a primary spermatocytes, and then nagkakaroon ng secondary spermatocytes, and then spermatids, and then doon nagmamature yung sperm cells na tinatawag na spermatozoa. So, siyempre, yung bawat spermatocyte is nagpo-produce siya ng 4 na functional sperm cells. Yun ay ang oogenesis. Nangyayari lang siya sa females, and then sa uugong niya is nagde-develop na ng oocyte, and then yung secondary oocyte is nagmamature siya sa ovum, and then unlike yung sperms is like atagogenesis and oogenesis, nagkukuros lang siya ng only 1 egg kasi nga most
most of the cytoplasms niya is nakakoncentrate lang siya sa single large cell. So, yung remaining cells naman is parang nagiging polar bodies na lang sila. So, which is kusa na silang na-degenerate. So, last slide is mitosis versus meiosis. Ito isamaris natin anong mitosis and meiosis. Pareha silang forms ng cell division. But, they have a different function. Siyempre. And then yung mitosis, nagyayara lang siya sa somatic or body cells. And then, nag-involve so ng one division and then nagpuproduce siya ng two genetically or identically diploid cells. So, ito ay ginagamit mainly sa growth and tissue repair. So, sa meiosis naman is nangyayari siya sa reproductive cell. So, kung saan involves ito yung two division na nagpuproduce ng genetically different haploid cells. And then, mahalaga ito para sa isang sexual reproduction. So, yung three important nito ay ang meiosis ay first, nire-restore niya yung diploid chromosomes numbers and then doon, after noon, nape-fertilize niya na. Second is, independent siya and then nakikreate siya ng many possible chromosomes na pwedeng i-combine. And then yung third is crossing over increase. Halimbawa, genetic variation, doon na magiging every offspring yung genetic variation is nagiging unique. So, sa conclusion, sa classical genetics is in-explain ito paano nga ba yung heredity information na papasa sa isa pang generation. And then sa next is ano nga ba yung genetic diversity, paano nga ba ito nakikreate. So, para maintindihan natin ang mga concept na to is isa to sa pinakamahalagang fundament in biology, medicine, and agriculture, and fisheries. So, malaking bagay ang natutulong ng classical genetics. Malawak siya kung isa-isahin natin at intindihin natin. Kagaya ko na marami pang katanungan para maunawaan ano nga ba ito at ano ang tamang proseso para maipasa ang isang genetic information sa isa pang generation. So, that's all for today. Thank you for listening. Thank you.